niyo po ba ng makapangyarihang buhay? Gusto niyo po ba ng buhay na tunay na may kaligayahan, may kapayapaan? Tunay po na tagumpay na hindi lamang sa mundo na ito, kundi magpawalang hanggan. Tiyakin po natin na si Kristo ay nasa sentro ng ating buhay. Bagaman po naglipa na ang kasamaan sa mundo na ito. Kung minsan, ang bilis di ba ma-convince tayo. Pastor, bakit po yung mga masasama, sila pa yung mas lalong yumayaman? Sila pa yung mas sumisikat? Sila pa yung mas hindi lang nagiging tanyag, kundi nagiging marangyang buhay. Mas nagiging komportable po ang kanilang buhay. Alam po nyo, hindi po natin may kakailayan. Pero hindi po yan ang buhay na ating pong inaasam sapagkat ang lahat po na yan ay pansamantala lamang. Pwede nyo po bang sabihin yung pansamantala lamang? Alam po nyo, bilang mga anak ng Diyos, huwag nating hangarin yung mga pansamantalang bagay. Madalas tayo po ay natutokso na ipagpalit yung walang hanggang pagpapala na ibinigay ng Diyos sa iyo at sa akin para lamang sa mga pansamantalang kaligayahan. Nawa nga po, sikapin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos ay maging totoo at may pamuhay po natin. Makinig po kayong mabuti. There is nothing more joyful than a life that has Christ at the center. There is nothing more peaceful than a life that rests upon Christ. There is nothing more meaningful than a life connected to God's purposes. There is nothing more powerful than a life indwelled by the Spirit of Christ. A life with Jesus at the center is a life that is joyful, peaceful, meaningful, and powerful. Centering our lives on Jesus will bring stability and maturity to our Christian lives. Yung po yung susi para maging matatag po ang ating pamumuhay Kristiyano. Upang tayo po'y lumago sa ating pananampalataya, kailangan po si Kristo ang sentro nito. If our lives are centered on Christ, He shall mold us into who we need to be to bring Him the highest glory and our utmost good. Minsan iniisip natin, Pastor, kung ako po'y magpapaka-Diyos, kung si Kristo nga talaga ang magiging sentro ng ating buhay, di ba malungkot naman yun? Alam po nyo, hindi po yun totoo. Kapag kasi Jesus ang sentro sa buhay mo, yung totoong kaligayahan na tumatagal, hindi lang habang buhay, kundi walang hanggan, mararanasan mo. Yung tinatawag na guilt-free happiness, guilt-free joy, mararanasan mo yan kay Kristo kasi ang kagalakan na pinapadulot sa atin ng ating Panginoong Jesus ay kagalakang nagpapalaya. Kaya nga po mahalaga na tayo po'y nakakonekta sa ating Panginoon. Yung kanyang mga layunin at plano ang siyang ating ginagawa. Sa ating pong teksto na binasa kanina, makikita natin na tahasang inuutusan po ni Apostle Paul na tiyakin ng mga taga-Kolose na huwag silang muling papaalipin sa anumang maling kaisipan, maling filosofiya, maling mga tradisyon na pinaniniwalaan ng tao, na ginawa ng tao para sa kapangnagban ng tao. Mga bagay na dapat na ating susundin at titiyakin ay yung mga bagay na nagbibigay kalulatian sa ating Panginoong Jesus. So what sort of philosophy did Paul warn the Colossians about and how has it negatively affected the church? Makikita po natin dito kung ano po yung mga paniniwala na itinuturo ni Apostle Paul na dapat nating hawakan, na nakasentro lamang sa ating Panginoon. What are some of the dangerous characteristics of philosophy or secular wisdom mentioned in Colossians chapter 2 verse 8? And in what ways can the church be protected from enslavement to secular philosophy and of false teaching? Nawa nga po sa ating po pagtunghay sa salita ng Diyos, maiwasan po nating paalipin muli sa anumang maling kaisipan. Alam po nyo, in our context for today, Colossians 2:8-15, Paul explains to the Colossian believers what they have in Christ, to encourage them to remain faithful to the true revelation they had received and believed. Pinapaalalahanan po sila ni Apostol Pablo kung ano nga po ba yung mga katotohanan na kanilang tinanggap at pinaniniwalaan mula sa ating Panginoong Jesus. Mga katotohanan na totoo na sila'y dapat maging tapat sa mga katotohanan na ito. He makes his most direct counterattack against the Colossians' heresy
which he did not care to name. Hindi man po pinangalanan ni Apostle Paul kung ano nga po ba yung mga kamalian na yun. Subalit, sa biyaya po ng Panginoon, ipinokos po ni Apostle Paul ang kanyang lakas, ang kanyang talino, para ituro sila kanino? Kay Kristo. Kaya nga po yung katotohanan na yan, mga kaibigan, mga kapatid, dapat nating tandaan na maging po sa ating pakikitungo sa ating kapwa, lalo na po pinapahayag natin ang mabuting balita, ituro po natin ang mga tao kanino? Sa sarili ko, sarili mo, kundi kay Kristo. Pwede niyo po bang ituro? Turo niyo po dun sa cross. Yan. Tayo pong lahat. Let us point our finger to the cross. If we want to live a righteous and godly life, we need to make sure Jesus is at the center of our lives. If we want to lead people, we need to point them to Christ, to Jesus. At kung ganun po ang ating gagawin, tunay nga po yung makapangyarihang buhay. Buhay na kasiyasiya, mararanasan mo. Yung buhay na may kagalakan, buhay na may kapayapaan, ating po mararanasan. At tandaan po natin, upang lubos nating makilala si Jesus, ang ating Panginoon, upang tunay nga po siya ating masunod at maging sentro nating buhay, dapat po bigyan po natin ng pahalaga ang salita ng Diyos. Bigyan po natin ng pahalaga ang salita ng Diyos. Kung kaya nga po, nagdidisiplina po tayo ngayon. Sa ating pagdalo, sa ating gawain, tayo po mismo, dinadala natin ng Biblia, whether digital copy or hard copy. Para maging sa disiplina na yon, ma-emphasize natin, ma-remind tayo ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Kasi sa salita lamang ng Diyos, lubos nating makikilala ang ating Panginoon. You know what? The natural creation can show that God exists and that He is intelligent and powerful as we look into His creation. But only Christ can manifest the fact that God is loving, merciful, and forgiving sa pamagitan lamang ni Kristo. Natin lubos na makikilala ang ating Panginoon. Kaya nga po sabi sa John 1:1, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word, what? Became flesh and dwelt among us. Kaya nga po, yung salita at si Kristo, yung persona niya, ay nahayag sa salita ng Diyos. At sabi ng salita ng Diyos din naman, nahayag po kung sino ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Makikilala po natin ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus lamang. A person can learn about God, yes, through nature, but he can know God only through the incarnate Son, Son of God, according to John 14. Kaya nga po mga kapatid, kung gusto po natin na maging matatag sa ating pananampalataya, hindi tayo maliligaw, hindi tayo malililang ng sino mang magagaling. Alam niyo po ba na yung mga kulto, yung mga nagtuturo ng mali, ang gagaling po nila. Kaya nga po, dumadalangin ang iyong lingkod, nagsasanay na nawa maging magaling rin magpahayag ng salita ng Diyos. Marami po dyan, sa social media, sa telebisyon, ang galing po nilang magsalita at magpaliwanag ng alin, ng mga kasinungalingan na kanilang pinaniniwalaan. Pastor, ginagamit nila Word of God. Yun nga po ang nakakalito doon. Ginagamit nila ang salita ng Diyos. Ito'y kanilang itinitwist ayon sa kanilang paniniwala at nais na ipahayag sa atin. Na imbis yung katotohanan mula sa salita ng Diyos ang ipapahayag nila, yung kanilang kaalaman, yung kanilang naisin, kanilang pong inihuhugis sa salita ng Diyos at yung pong pinapaliwanag sa mga tao at nakakalungkot, pinaniniwalaan naman ng mas marami. Kaya nga po hindi kataka-taka na sa maraming mga maling pananampalataya at grupo, mas dumadami po yung mga tagasunod nila. Nakakalungkot po yan. Pero maliwanag kasing salita ng Diyos, ang prinsipe na nagahari sa mundo na ito ang bumubulag sa mga tao upang hindi nila maunawaan ng katotohanan at tanggapin na si Kristo Jesus nga ang ating Panginoon. Kaya nga po naglilipa na po mga maling katuruan. At paalala po sa atin sa umaga na ito, do not be captive to deceptive philosophies and human traditions and principles. Instead, be Christ-centered. Madali lamang po, na malaman kung ang mga itinuturo, bagaman sinasabi lang ito'y katotohanan, kung ito ba'y nakasentro kay Kristo. Sa panahon rin po natin, naglipa na yung mga tinatawag na humanist. Naniniwala sila na ang pinakamahalaga, ang pinakasentro sa lahat ay ang tao. Ikaw, yung sarili mo.
Kaya nga po nakakalungkot maging tayong mga Kristiyano, ang laging concern natin yung sarili natin. Maging sa pagdalo ng gawain, no, sa Bible study man yan, ang lagi nating iniisip alin? Yung sarili nating comfort, yung sarili nating convenience. No wonder, marami pong mga mananampalataya, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, palipat-lipat, papalit-palit sila ng church. Bakit? Depende yan. No? Kung nakikater ba yung kanilang mga needs. Depende yan kung komportable ba sila. Depende yan kung sila ba'y masaya doon. Diba, ang pinakamahalaga ay hindi naman yung comfort mo, kundi yung katotohanan, yung conviction na si Kristo ba talaga una ang itinatanyag ng simbahan na ating kinaaniban. No? Si Kristo ba ang tinatanyag mo bilang mananampalataya, bilang membro ng isang local church? Mga kapatid, do not be captive to deceptive philosophies and human traditions and principles. Instead, be Christ-centered. Kaya nga po, tingnan po ninyo yung Bible sa verses 8 to 10. Sa verse 8, ganito po ang sabi ni Paul, "See to it that no one takes you captive." Siguraduhin ninyo na walang muling magpapaalipin sa inyo. Anong klaseng pag-aalipin? Dito in-emphasize ni Paul, maalipin ka at ako in the way you think. Kaya nga diba maraming magaling na pagturo, magaling silang mag-manipulate. Ang galing nilang magtahi ng mga kwento-kwento. Kahit nga lang sa ating mga kaibigan, diba? Ang dali nilang makuha ang ating kalooban. Bakit? Ang galing kaya nila gumamit ng mga salita. Hindi lang mabulaklak ang kanilang mga salita. Ang galing lang pag-ugnay-ugnayin ng mga bagay. At ito po yung may mga damdamin pa. Punong-puno ng damdamin kung kaya nga po tayo napapatangay. Ang sabi ni Paul, "See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit." Mga walang sangsay na kasinungalingan na nangloloko sa atin. No, kaya nga po deceptive siya kasi minsan hindi natin namamalayan, tayo pala yung nalilin lang nito. According to human traditions, no, wag daw tayong paalipin doon. According to the element spirits of the world, whether yung mga basic na sistema ng mundo na ito o panglilin lang ng mga demonic teachings na sinasabi ng salita ng Diyos, wag daw po tayong papaalipin dyan. Panghuli, pang sabi, not according to Christ. Mga bagay daw po na hindi ayon sa ating Panginoong Jesus. At yun po yung susi doon. At sabi pa nga po sa verse 9, "For in Him the whole fullness of deity dwells bodily. And you hope, and you have been filled in Him, who is the head of all rule and authority." Dito po, dinescribe ni Apostle Paul kung ano po yung katuruan na dapat nating i-focus. Dapat nakafocus po sa katotohanan patungkol kay Kristo na kung saan lahat po ng authority ay nasa Kanya. Na kay Kristo Jesus nananahan ng kabuuan ng ating Panginoon. At tayo daw po'y alin? Pinananahanan ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoon na may otoridad sa ating buhay. Kaya nga po dito pinapaalala ni Paul na watch and beware of anything not in accordance with Christ. Be very suspicious of everything that does not have Christ at the center. Yun po yung susi doon. Na dapat binabantayan po natin yung ating mga sarili at mga pinaniniwalaan. Anumang bagay na si Kristo ay minamaliit, na siya'y tao lamang, hindi siya Diyos, o siya'y Diyos lamang pero hindi siya tao. Jesus Christ is God, man at the same time. Buong buo po, perpektong Diyos, buong buo po, perpektong tao na tagapagligtas mo at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga po, anuman pong katuruan na sumisira sa pagka-Panginoon ni Kristo, sa pagka-tagapagligtas niya, sa pagpapatunay na siya ngay tunay na nagkatawang tao para tubusin ka at tubisin ako, nawayan po'y ating tiyaking tanggihan. Sapagkat tunay nga po, si Kristo ay Diyos at Panginoon po ng lahat-lahat. Tiyakin daw po natin. Ano po kaya yung mga paniniwala na ating pinaniniwalaan na nagdudulot sa atin ng kapahamakan? Alam niyo po ba, hindi lamang po patungkol sa ating Panginoon tagapagligtas. Yung naglipa ng mga katuruan na ating paniniwalaan. Meron nga pong isang kasabihan po itong Pinoy eh. Di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alam niyo po ba na yan po ay tradisyon at
filosofiya lamang ng tao. At hindi po yan biblical, yung kasabihan na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Kasi sa kasabihan niyon, itinuturo na kung hindi ka gagawa, hindi maawa sa iyong Diyos, hindi mo tatanggapin ang kanyang habag. Ayan po'y salungat sa biyaya ng Diyos. Ang paggawa po ng Diyos ng mabuti sa iyo at sa akin ay naayon kung sino siya. He is a gracious God. He is a loving God. He is a good God. Kaya whether ikaw ay karapat-dapat man o hindi karapat-dapat, ang biyaya ng Diyos, ibibigay niya. So, ibig sabihin, Pastor, hindi na ako magsisikap? Hindi na ako gagawa ng mabuti? Hindi. Kung naunawaan po natin ang biyaya ng Diyos, higit lalo po tayong magsisikap. Hindi po tayo magiging tamad. Higit nating tutulungan yung ating sarili na magpunyagi, lalo na po sa larangan ng ating buhay, bilang mga mananampalataya. Kung kaya nga po hinahamon ko kayo na dalhin at buklatin ninyo ang salita ng Diyos. Yan po ay pagdidisiplina sa atin upang maging diligent, upang maging masigasig, upang hindi lamang tayo mga tagapakinig, kundi nang sagan tayo po yung mga tagagawa ng salita ng Diyos. Na tayo po mismo mapapatunayan natin, nakita ng sarili nating mga mata, ang salita ng Diyos, sinasabi ang mga katotohanan, at ang mga katotohanan na ito'y ating tatanggapin. Hindi lamang tatanggapin, ito'y ating ipapamuhay. Napakarami pa pong kasabihan sa mundo na ito na ating paniniwalaan, hindi lamang po sa larangan ng ating kaligtasan, na sumisira ng buhay natin. Maging tayo po, dating mga may asawa na, hindi ko na po babanggatin ng mga malibang filosofiya, sapagkat sobrang dami nila, pero ito po yung nais kong emphasize sa inyo. Anumang kaisipan, anumang kasabihan, anumang sistema, anumang prinsipyo, anumang paniniwala na hindi si Kristo ang itinataas, itinatanghal, hindi siya ang sentro, yan po daw ay tiyakin natin na huwag tayo maapalipin ng mga bagay na yan. Hindi porket yan po'y katotohanan na tinanggap na sa maraming panahon, naging tradisyon na nga, ay yan na po magdidikta sa ating buhay. Kaya nga po paalala ni Jesus sa Matthew chapter 15 verse 3, He answered them, "And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition?" Sa Matthew 15:3. He answered them, "And why do you break the commandment of God for the sake of your tradition?" Sabi pa mo ni Jesus sa Mark 7:9, "And He said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition." Kaya bantayan po natin yung mga tagapagturo na ating sinusundan, gaano man sila kagaling. Sila ba'y nag-establish ng kanilang tradition? Nag-establish ng kanilang following? Para itanyag yung sarili nila o itanyag ang ating Panginoon? At ang sabi po sa 1 John chapter 4 verse 3, "And every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you heard was coming and now is in the world already." Mga kapatid, Christ alone is our standard and benchmark of truth. For He alone is truly God and truly man. He alone is truly God and truly man. So ang standard po natin sa ating pamumuhay sa mundo na ito ay ang katotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga po in-emphasize pa sa verse 9, "For in Him the whole fullness of deity dwelt bodily." Mga kapatid, ang otoridad sa buhay mo, ang may otoridad sa buhay mo at sa buhay ko, ay ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi po sa John 14, "And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth." Colossians 1:19, "For in Him all the fullness of God was pleased to dwell. We are complete and filled in Him, who is our sufficient, supreme, and preeminent Lord." Mga kapatid, yan po yung katotohanan dapat nating tanggapin. Yan po yung katotohanan dapat nating ipamuhay. Diyan po natin hugutin yung ating confidence, mga kapatid. We are complete and filled in Him. Sino po yung in Him doon? Filled in Jesus Christ, who is our sufficient, supreme, and preeminent Lord. Ayon po yun sa verse 10 na sinasabing, "And you have been filled in Him who is the head of all rule and authority." Tunay nga po, sapat po ang Panginoong Jesus sa buhay mo.
Kaya po tayo ay hindi nakakaranas ng buhay na kasiyasiya kasi nga po hinahanap po natin sa iba yung ating kaligayahan. Nakakalimutan natin ang source of joy ay nananahan na sa atin. Kaya nga po mahalaga na i-disiplina po natin yung ating kaisipan. Sa mga sandali po na ito, saan po kayo nakafocus? Ano po ang focus ng iyong kaisipan? Yung mga problema bang pinagdadaanan ninyo? Yung bang mga hinanakit ninyo? O yung mga bagay na nagpapasama ng inyong buhay? Yung bang mga negatibong sinabi sa iyo? No? O mga negatibong naranasan mo? Alam po nyo kung nakafocus tayo sa mga pangit na nangyari sa buhay mo at hindi sa mga mabuting ginawa ng Diyos para sa iyo, huwag kang magtataka. Bakit lagi kang depressed? Bakit laging feeling low? Sino po dito kapag nanonood ng drama ay tuwang-tuwa at nagsasaya pa? Maliban siguro wala tayo sa katinuan, di ba? Habang nagdadrama doon, umiiyak. Umiiyak si Marian Rivera. Kasi inaaway siya ni Ding Dong. Diba? Ikaw ay tawa ng tawa. Siguro wala pong gano'n. Kaya nga po mahalaga na yung focus natin sa katotohanan ng kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At hindi sa mga bagay na nagpapahina ng ating pananampalataya. Kay Kristo po. Alam po ninyo, kung i-announce ko po ngayon na sa susunod na linggo, ang ating magiging presider ay si Ding Dong Dantes. At ang ating magiging song leader ay si Marian Rivera. Ano po kaya magiging impact sa atin? Siguro makikreate ng excitement. Wow! Next Sunday, si Ding Dong. Si Boss Dong ang nandito lang. Si Ding Dong. No? Siya presider. Diba ang gagawin natin? Sabado pa lang. No? Baka yung iba hindi makatulog. Pero maagang darating. Yung iba talagang maghahanda. Titiyakin nila na bagaman 9 a.m. no, yung ating worship service, abay 7 pa lang, dito na mag-aalmusal para tiyak pagdating ni Ding Dong at ni Marian, nandito tayo. Pero bakit ganun ang magiging impact natin? Kasi sila yung mga idolo ng mundo na hinahangaan ng marami. Kung hindi nyo po sila, hindi po sila hinahangaan ng artista, pero kahit hindi, di ba? Dahil sila nga po ay kinikilala sa ating lipunan, may impact sila sa atin, napapahalagahan natin sila. At yan po yung kakulangan sa maraming Kristiyano sa atin. Sa mga labi lang natin sinasabi na si Kristo ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Pero sa puso, sa buhay natin, siya po'y ating binabaliwala. Kaya nga po kahanga-hanga ang ating mga kapatid na talagang maaga pa lamang, no? Na bagaman hirap na hirap, ng iba po ang sasakit ng tuhod, masakit ng likod, pero nagbubuhat, nagsiset up. Bakit po? Kasi alam natin na yamang si Kristo ang sentro ng ating buhay, ginagawa natin yun para sa ating Panginoon. Ginagawa natin ang lahat. Minsan hindi ka napapansin, hindi ka na-appreciate. Hindi ba? Hindi napapansin yung sakripisyo mo. Pero mga kapatid, walang sakripisyo na lalampas sa ating Panginoon. Hindi man po kayo magantimpalaan ng inyong lingkod, ang ating Panginoon tiyak nagagantimpalaan bawat kabutihan na ginagawa natin. Kaya nga po, pangalawa po, depend on Christ alone to make us both right and related to God. Sa Kanya lang tayo dumepende. Ating dili-dilihin yung mga ginawa niyang kabutihan sa iyo. Na di ba, dahil sa Kanyang sakripisyo, dahil inaalay niya ang Kanyang sarili para tubusin ang kasalanan mo at kasalanan ko. Oo, namatay siya. Kusa niyang inialay ang Kanyang buhay. Walang pumilit sa Kanya para ibigay yun. Kusa niya yung ibinigay. Ang Diyos at tao nag-alay ng Kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo para tiyakin na ikaw at ako hindi ibubulig sa dagat-dagatang apoy. Hinango niya tayo doon sa parusa niya mismo sa Kanyang ngit-ngit at galit. Oo, siya po ay namatay at idilibing. Subalit siya po yung muling nabuhay, pagpapatunay na siya nga ang Diyos, siya ang Panginoon. Nakita siya ng maraming mga saksi sa loob ng 40 araw nang siya'y muling nabuhay. At siya po'y pumalik muli sa langit. Marami rin pong nakawitness sa kanyang pagbalik muli sa langit. Mula sa mga alapap, habang siya po ay pumapalik sa langit, bigla siyang nawala. At ang sabi ng mga anghel, kung paano si Jesus pumanik sa langit, gayon din naman siya, makikita siya ng marami, siya ibababang muli sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, depend on Christ alone.
alone you depend on Christ, or we depend only on Christ. Why? Because He alone is our sure Lord and Savior. He alone is supreme. He alone is the one who can save you and me. He alone can fulfill the purposes and plan for your life. Meron po siyang layunin para sa buhay mo at sa buhay ko. Kaya nga po sa larangan, para mamuhay ng tama, sa larangan para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon, si Kristo po ang ating kailangan. Depend on Christ alone to make us both right and related to God. Kaya nga po ang sabi sa verses 11 to 12, balikan po ninyo yung Bible. Ang sabi diyan, in Him also you were circumcised with a circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh, by the circumcision of Christ. Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful making of God, who raised Him from the dead. Napaka-powerful po ng description na binanggit ni Apostle Paul. Yun po yung gospel na tinatawag. Pastor, ano po yung circumcision kasi na bagay na yun? Alam po nyo, sa Old Testament kasi, yan po ay sign ng covenant. Bago ko po ipagpatuloy yung pagpapaliwanag. Sabi po sa Genesis chapter 17 verse 10 to 11, na nakipagtipan po si Yahweh, ang Panginoon sa bansang Israel. Ito pong sabi niya, this is my covenant, which you shall keep between me and you, and your offspring after you. Every male among you shall be circumcised. You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of covenant between me and you. No, yung act po na yon para sa mga Israelites ay isang tanda ng pakikipagtipan ng Diyos. Pero sa ating panahon, sa pamagitan ni Kristo, yan po ay nabago. Our circumcision or covenant with God is established by the person and work of Christ. Dahil si Kristo nga po ay nagsakripisyo dun sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang ginawa, yun na po ang tipan ng Diyos sa atin. Kaya sigurado nga po ang ating kaligtasan. We are forever redeemed from the penalty of our sins and forever related to God on account of Christ. At yun po ay hindi lamang kagilagilas, yun po dapat ay magbigay sa iyo at sa akin ng tunay na kagalakan sa pagtunay nga po, mabuti po ang ating Panginoon. Mabuti po ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, the new covenant symbol of our relationship with God is baptism, through which we participate by faith in the death and resurrection of Christ. Kaya nga po nang bagating sa verse 12 ni Paul, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him, through faith in the powerful working of God who raised Him from the dead. Kaya nga po yung the same power of Christ who raised Him from the dead is the same power that lives in you, that resides in you. At yan po ay hindi po natin ini-exercise, pinapractice. Kung kaya nga po marami po sa atin, sa iyo at sa akin, namumuhay na Kristiyano na parang mga bigo. Walang kapangyarihan yung buhay nila. Bakit? Hindi nila na ipapamuhay yung katotohanan na sila'y dating namatay na, napako sa krus kay Jesus. Inilibing na kasama ni Kristo Jesus ang kanyang mga sala, ang kanyang lumang pagkatao. At nang siya'y muling nabuhay, muling pinagkalooban tayo ng bagong buhay kay Kristo Jesus. Kaya nga po sabi sa Galatians 3:26-27, for in Christ Jesus, you are all sons of God. You are all sons and daughters of God. Through faith sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. At yun po ang simbolo ng ating bautismo sa tubig. Kaya nga po mga kapatid, nawa manangan tayo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya po pwede po tayong mamuhay ng may katagumpayan. Dito po tayo mag-focus. Mag-focus tayo sa katotohanan na ang Diyos binigyan ka ng kapangyarihan para mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kung kaya nga po, mga kapatid, develop an awareness of what Christ accomplished for us on the cross. Nawa po, gising po yung ating diwa, yung ating kaisipan sa katotohanan na si Kristo'y lubos-lubos na nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin.
Na yung kanyang natapos na gawain dun sa krus ng Kalbaryo, grabe, pambihira yung epekto dapat nito sa ating mga buhay. Na dapat ito po yung magtutulak sa atin para magsikap na mamuhay ng may katuwiran. Kaya nga pong sabi sa Colossians 2:13, and you who were dead in your trespasses. Ang sabi niya, you were. Dati kayo patay pa sa inyong mga pagkakasala, sa inyong kasalanan. And the uncircumcision of your flesh, God made alive. God made you alive, ang sabi ng salita ng Diyos. Together with Him, together with Jesus Christ, having forgiven us all our trespasses. Ilan daw pong kasalanan o trespasses ang pinatawad sa atin ng Panginoon? Some? Few? Ilan po? Pwede niyo pong isigaw ng malakas? All. Lahat. Yung kasalanan ko noon. Yung kasalanan ko ngayon. Yung kasalanan kong parating pa lamang. Pinatawad na yan ng ating Panginoon. Sige po, purihin po ang Panginoon. Palakpakan po. Kung tama ang ating kaisipan, dahil pinatawad na lahat ng Diyos yan, tayo po'y magsisikap na mamuhay sa kabutihan. Kasi sabi doon, God made you alive. Dati po tayo po'y alipin ng kasalanan, wala tayong magawa. Kaya nga nun, di man natin alam, di ba, na tayo namumuhay sa kasalanan. Mayabang pa nga tayo sa ating mga kasalanan. Hindi nyo po nakita sa mundo, di ba? Yung mga babaero, ano po ang ginagawa nila? Pinagyayabang nila, di ba, na sila'y nakadami ng babae. Ganyan tayo noon. Yung iba sa atin, di ba, pinagyayabang pa alin, na magdamagan sila, naglasing, inubos lahat. No? Ilang case na alak. Kasi daw galit sila sa alak. Kaya inuubos nila yung mga alak. No? Natalo sila ng milyon-milyon sa kasino, sa sugal. Ipinagyayabang pa, di ba? Sinasabi na ganun sila. Yan po ay kabulagan ng mundo na ito. Sinasabi ng salita ng Diyos, patay na tayo doon sa ganung buhay. Tayo buhay na kay Kristo, no? At namumuhay dapat tayo saan? Sa katuwiran at kabanalan. Kaya nga po, alam po nyo, by mentioning yung mga kasalanan na yun, dapat bilang Kristiyano ka, dapat nakikita mo na hindi ka lang privilege. Yung oras mo, yung kayamanan mo, yung lahat man na meron sa iyo, no, dapat yan ini-invest mo talaga sa ating Panginoon. Kaligayahan nating gamitin. Bakit? Alam po nyo, na-realize ko noon, nung ako po'y natapos sa aking struggle, aking pinapanalang kay Lord, sana pagbigyan mo ako, gusto kong gawin ang lahat ng bisyo sa mundo na ito at hindi mo natuloy. Alam po nyo, na-realize ko, salamat sa Panginoon. Napakagastos kaya ng bisyo, hindi ba? Kayo po na nagbisyo noon, alam nyo kung gaano kagastos sustentuhan ng bisyo. Salamat kay Lord kasi nakatipid ako. At least yung gagamitin ko sa bisyo, nagagamit ko para sa gawain ng Panginoon, nagagamit ko para sa mabuti, para sa kakapakinabang ng aking pamilya, ng aking sarili. Di ba? Kaya dapat hindi tayo nanghihinayang, no, sa ating oras, sa ating pananalapi, sa ating mga kakayahan na ginagamit natin para sa ating Panginoon. At tayo kanyang ginawa ng buhay para mamuhay para sa katuwiran ng ating Panginoon. Nawa nga tayo po'y maging excited na tiyakin, sikapin. Tayo man po ngayon marahil nakalublob sa kasalanan. Hindi ko po alam gaano kalalim ang kamunoy na iyong pinaglulubluban ngayon. Pero ang plano ng Diyos, lahat tayo, yamang tayo kanyang iniligtas na, tayo po'y kanyang iaahon mula sa kadiliman ng ating buhay, dadalhin niya tayo sa kanyang kaliwanagan. At yan ay done deal na sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos dahil pinatawad ng lahat ng kasalanan mo, dahil kay Kristo na banal, yun ang nakikita niya para sa iyo. Ikaw dapat ay may lakas ng loob na magsikap. Na alin? Sikapin mong umahon ka sa pagkakamali mo. Sikapin mong umahon ka sa pagkalubog mo sa iyong kasalanan. Alam ko, merong mga kinapapalooban tayong kasalanan na hindi tayo madaling ihango. But nevertheless, we will try, no, everything for you and me, no, to be what? Taken out of that messy situation or condition of our life. Dapat yan pong katotohanan na ikaw ay buhay na kay Kristo, pinatawad na lahat ng kasalanan mo, ang magbubunsod sa iyo at sa akin magtutulak para alin? Humango tayo, bumangon tayo sa ating pagkakasala.
at tiyakin na mamuhay ng may kabanalan. Kaya nga po sabi ni Paul sa verse 14, by canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. Ang ganda ng picture na yun, di ba? Kinanselan niya lahat ng ating pagkakautang. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Kinanselan na daw niya lahat yun with its legal demands. And he set aside and nailing it to the cross. He disarmed the rulers and the authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. Matagumpay ka na, mga kapatid at ako. Matagumpay tayo dahil kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Be reminded that we were hopeless and dead in our sins, yes. That we were saved not by knowledge or by good works or by inclusion in some sort of secret religious system. We were saved by the blood of Jesus Christ. We were purchased by the precious blood of Christ. We were purchased by the precious blood of Christ. Ikaw ay tinubos na, nilinis na, pinawalang sala na sa pamagitan ng banal na dugo ni Kristo Jesus na siyang ating Panginoon. Kaya bakit natin isusuko yung ating mga sarili sa kasalanan sa masamang sistema ng mundo na ito? At kung yan po'y ating paninindigan, sisikapin po nating mamuhay sa katotohanan. Through Him, through Jesus Christ alone, we receive life and the forgiveness of all our sins. Nawa ang katotohanan ito magbigay sa atin ng pag-asa. Hindi lamang yung nakukonsensya, Pastor, kung alam nyo lamang kung gaano kami kasama, kung gaano kami namumuhay sa kasalanan. Ano ngayon? Higit po sa sapat ang kaligtasan, ang sakripisyo na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon Jesus. Kayang-kaya kang iligtas ng ating Panginoon. Kaya nga po paalala ni Paul sa Ephesians 2:1 and 2, and you were dead in the trespasses and sins in which you once walked. Past tense na po yan. Following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. Kaya nga po lininaw ni Paul, dati niyong buhay yan nung hindi pa si Kristo ang iyong Panginoon. Kayo alipin ng kasalanan, patay kayo dyan, na sumusunod kayo, patay kayo, hindi kayo makasunod kay Kristo. At ang sinusundan nyo, maling sistema ng mundo na ito. At alinsunod kayo saan? Sa dyablo, sa gatag-uusig. No, pero tayo pinalaya na dyan ng ating Panginoon. Kaya po sabi ni Jesus sa John 5:25, Truly, truly, I say to you, an hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Tayo po na nakarinig na sa katotohanan, sa mabuting balita sa Ebanghelyo, ay buhay na sa ating pananampalataya. Makinig po kayong mabuti. By living a perfect life and offering a perfect sacrifice, God in Christ paid all our debts and nailed all our transgressions on His cross. Kaya pag tayo po ay nagkasala, nagkamali, no? Tayo po ay hindi na magpapatumpik-tumpik. Agad pong magsisisi, agad po tayong hihingi ng tawad. Ating yayakapin ang biyaya ng ating Panginoon at tunay nga po tatanggapin ang kaligtasan na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Tunay nga pong mabuti ang ating Panginoon. Paul warned the Colossians about human philosophies and traditions that deny the absolute supremacy and sufficiency of Christ. For such ideas and teachings had negatively affected the church. And I hope and pray hindi natin na nahayaan sa ating simbahan. Secular wisdom is dangerous, for it is deceptive and hollow. It is based on mere human tradition, legalism, and spiritualism. Mga kapatid, as a church, bilang GC Pampanga West Family, we may be protected from enslavement to secular philosophy and or false teaching by understanding Christ's full deity, realizing our sufficiency in Christ, grasping God's forgiveness and our deliverance from sin in Christ, and realizing our victory over the darkness through Christ. We participate in the death
and resurrection of Jesus Christ through baptism and by faith. Since God has raised Jesus from the dead, victorious over sin, death, and the devil, we who believe in Christ can have victory as well through faith. We don't depend on man-made rules or outward rituals, such as circumcision or baptism, but rather on the spiritual reality behind those rituals. Christ alone is all we need to be right with God, because our union with Him in His life, death, and resurrection gives us the power to walk in the newness of life. Mga kapatid, human philosophies and traditions with their rules and rituals are spiritual counterfeits. Being united with the living Christ links us to His power over sin when we were being tempted. Believers can be in God's kingdom and experience God's power because through Jesus Christ, God has purchased our redemption with His blood and has forgiven all our sins. Yan po ang naidulot ng ating Panginoong Jesus sa iyo at sa akin na dapat nating paniwalaan. That is the way God chose to buy back simple people like you and me. He offered His Son in exchange for us. Kaya nga po mga kapatid, so let us make sure that we aren't into human philosophy or religion, but rather that we are in the dynamic union with God through Jesus Christ, our Lord. Mga kapatid, do not be captive to deceptive philosophies and human traditions and principles. Instead, be Christ-centered. Depend on Christ alone to make us both right and related to God. Develop an awareness of what Christ accomplished for us on the cross. Let us be focused on the Christ-centered truth. Let us display, let us demonstrate, let us show the Christ-centered life that we have received through Jesus Christ our Lord. That's why here in GCF Pampanga, we are in the ministry of making Christ known deeply and making Him known widely. Shall we bow our heads, shall we pray? Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for your goodness, love, and grace. Salamat po ng marami, O Panginoong Diyos, na dahil kay Kristo Jesus siyang aming Panginoon, pwede po kaming mamuhay ng may kabanalan. Hindi na po kami kailangang pang-alipinin ng mga maling paniniwala at tradisyon. Nawa nga pong kapangyarihan na bumuhay kay Kristo Jesus mula sa kamatayan. At tunay nga po nagbigay sa Kanya ng patutuo na siya nga ang Panginoon at Diyos, ang saring kapangyarihang kumilos sa amin katulad po ng inyong pangako. Nawa nga po ang buhay at kakumpletuhan na meron kami kay Kristo Jesus ay hindi lamang maging kaisipan o katotohanan na aming sinasambit. Ito po'y maging katotohanan sa aming mga buhay. Ito po'y aming maipakita. Ito po'y aming tunay nga po na maranasan. Nang sa ganun mapatunayan nga po namin na kami nga po'y inyong tagasunod. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesus at ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. Salamat po. Bago po tayo sumamba sa Panginoon sa pagkakaloob, tayo po muna ay gaganap ng ating pong banal na habag, the Lord's Table. Ilang pong mga paalala mula sa salita ng Diyos. The Lord's Table is an ordinance instituted by